Alright, isang mabuhay na pagbati sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng dako ng mundo na naaabot ng Itulay Online Learning Tutorial. Muli, panibagong Webes, panibagong session, panibagong lesson, at muli kami ang makakasama mo, Tutor Leo po, all the way from SDO Pampanga at Hello po, isang makasaysayan at makabuluhang hapon sa inyong lahat. Ako po si Tutor Alex mula sa SDO ng Bulacan. At kami po ang inyong makakasama sa hapong ito. Together with Tutor Leo, kami ang inyong makakasama sa A Panalo Webes upang tuklasin at pagyamanin ang ating kaalaman sa Araling Panlipunan 8. Bago tayo magsimula, Tutor Leo, tayo po ay napapanood sa iba't ibang social media platforms gaya ng Facebook at YouTube. Kaya naman lagi po tayong tumutok. Ngayon, kumustahin natin, Tutor Leo, ang ating mga online learners na tiyak at kaninang-kanina pang excited sa ating tatalakayin sa araw na ito. yes, batiin natin sila isa-isa, Tutor Alex. Simulan po natin. Hello, good afternoon po, watching from Agripina Elementary School kay Ma'am Grace A. Tavilla, and watching from San Pablo National High School, Poblacion, San Pablo, Isabela, Ma'am Fenita Dalupang, Ryan J. Cornelia Soliva, good afternoon from Santa Lucia National High School from 8F. Okay po. Siyempre, nare-recognize din po natin ang ating mga kapwa-guro na sumusuporta at tumututok sa ating mga session sa Araling Panlipunan. Hello po at maraming salamat sa inyong mga suporta. Ngayon, Teacher Leo, kamusta ba ang naging araw mo? Para sa akin, Tutor Alex, napakasaya, napakaligaya at definitely tuwing araw ng Webes, lagi ako nakangiti at lagi akong ready, especially makakasama natin ang ating mga online learners at viewers all over the Philippines. Kaya nga po, tulad ng nakaraang linggo, tulad ng sinabi natin, excited na ako para sa bagong session natin ngayong linggong ito. Nire-recognize din natin ang ating mga online learners na sina Mark Edward mula pa sa Mabalacad City, Pampanga, sina Osin Flores mula sa Ramon National High School, SDO Isabela, si Chris Evan de la Peña, si Micaela Hipolito watching from San Antonio Integrated School, at si Lorna Kiambao Garcia from Jose Escaler Memorial School, Apalit District, SDO ng Pampanga. Hello po sa inyong lahat at good afternoon sa ating lahat sa ating pong talakayan sa hapong ito. Okay, at the moment, Tutor Alex, kinukumusta ko ng ating guest Tuti maya-maya. Papasok daw po siya because she has a little bit problem po regarding the connection. Hopefully, maya-maya ma-meet natin ang ating online Tuti. Pero while waiting to our online Tuti, bakit hindi na natin simulan ang ating aralin ngayon, Tutor Alex? Tara po, Tutor Leo, syempre bago tayo maglakbay sa panibago nating aralin, balikan muna natin yung ating nagdaang paksa nung nakaraang linggo. Tingnan natin, Tutor Leo, kung naaalala pa ba at tumimo ba sa isip ng ating mga online learners ang ating napag-aralan noong nakaraang linggo. Handa ka na ba, Tutor Leo? Definitely, Tutor Alex, handang-handa na. Ilabas natin ang unang tanong at subukan natin ang kaalaman ng ating mga online learners. Pero, eto muna ang ating panuto. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan at tukuyin mula sa pamimilian ang tamang sagot. Okay? Tignan natin ngayon kung natatandaan pa ba ng ating mga online learners ang ating past lesson. Okay? Ang mga pagpipilian nating sagot ay nasa kahon, core, longitude, mantle, crust, equator, and prime meridian. Sa unang tanong, Sir Alex, pwede mo bang basahin? Siyempre, Tutor Leo, sige nga po, tingnan natin sa ating mga online learners, ano daw ba itong hinahanap ng ating tanong? Ito daw ang matigas at mabatong bahagi ng daigdig. Alright. I-comment nyo lang ang inyong sagot sa comment section. At syempre, habang naghihintay tayo ng mga sasagot sa ating number 1 question, tingnan muna natin, batiin natin ang ating mga online learners. Sige po, Tutor Leo, pabati nga po ng ating mga active na active. Yes. Sa mga active online po natin, good afternoon po, watching from San Matias High School, Zyrel Etchizan Canlas.
To Ma'am Arnie Tolentino, watching from Nereo J. Joaquin National High School, ang layo, SBO Binyan City. Of course, to one of the best tutor po ng MTB MLE, Dr. RJC Calaguas, good afternoon. Ryan J. Cornelia Soliba, Juby Nabal, Josephine Lumbao, Maripel B.S. Cancelga, Fortune Flower, Leia Gayo, Gio Emmanuel Soriano, Kesha Cruz, and Kim Hiyuna Racelis Bana. Sila ang napaka-active natin sa mga oras na to. Okay? Wow! Tutor Alex, may mga sumasagot na. Would you mind kung basahin po natin ang mga pangalan po ng ating mga active online learners po? Ayan, binabati natin ang mga nakatama ng sagot sa unang tanong, sina Josephine, sina Mayfrel, sina Fortune, si Leia, Gio, Zairel, Kim, Keisha, Miley. Hello po at congratulations dahil tama ang inyong sagot. Ang tinutukoy ng una nating tanong ay ang crust. Ang crust ay ang matigas at mabatong bahagi ng daigdig. Congratulations sa inyo mga online learners. Siguro dumako na tayo sa pangalawang tanong, Tutor Leo. Sure, Tutor Alex. Okay? Para sa ikalawang katanungan, mga online learners, makinig po tayo. Ito daw ang kaloob-looban na bahagi ng daigdig kung saan matatagpuan ang mga mahalagang metal tulad ng iron at nickel. Okay, tingnan kaya natin ngayon, Tutor Alex, may mga makakatama kayong online learners at nakinig nga ba sila sa atin last time na nag-discuss tayo online? Siyempre, tiyak na ang ating mga online learners ay nakinig at tumimo sa kanilang mga isipan ng ating diniscuss noong nakaraang linggo. Siyempre, bago yon, no? Padami ng padami ang nagko-comment sa una nating tanong. I-recognize ko lang sila, Tutor Leo, no? Sina Jessa, Parocha, si Mark Edward, si JB Verador, Ryan J. Coronel, si James Castro, Kim Yuna. Hello sa inyong lahat at congratulations. Ayan, dumadami na ang sumasagot sa pangalawa nating tanong. Tingnan po natin. Ang sagot sa pangalawang tanong ay core. Ang core ang tinutukoy ng pangalawa nating tanong, ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig na kung saan matatagpuan ang mga mahalagang metal tulad ng iron at nickel. Nire-recognize natin ang mga nakatamang sagot. Sina Jenduel, sila Fortune, si Chris, Ryan, Donna, Mariel, Remedios, JB, Esperanza, James, Jessa, JB. Congratulations sa inyong lahat. Ngayon, dumako na tayo sa pangatlong tanong, Tutor Leo. Talagang nakakatuwa, no? Hindi na natin mabasa ang kanilang buong pangalan at the same time ang lugar kung saan sila nagmula. Pero one thing is for sure, Tutor Alex, tama ang kanilang mga kasagutan. How about sa question number 3, Tutor? Eto, isa ito sa 5 tema ng heograpiya na tumutukoy sa kinalalagyan ng isang lugar sa daigdig. Ito ay nahahati sa 2 kategorya, ang absolute at relatibo. Ano kaya ang tinutukoy ng pangatlo nating tanong? Mahuhulaan nyo ba? Sige, pili lang kayo sa ating mga pamimilian sa kahon. Okay, while waiting, Tutor Alex, batiin ko rin ang ating mga until now, sumusuporta pa rin po sa atin at nanonood pa rin na ating online learners. James Castro, Zeril Echisan Canlas, Keisha Cruz, James Castro, Esperanza Mateo Gonzalez, Ryan J. Cornelia Soliba. Okay po, good afternoon po sa lahat at hinihintay po namin ang inyong tamang kasagutan po. Ayan, bago po yun, Tutor Leo, binabati ko po ang mga teachers ng General Gregorio del Pilar Integrated School. Shout out po sa inyong lahat. Nag-chat po sila sa akin at nanonood nga daw po sila ng ating session sa hapong ito. Ganon din, Tutor Alex, binabati ko rin ang aking mga ko-araling panlipunan at the same time co-teacher all the way from San Roque Dau High School, SDO Pampanga, and of course to our principal, Dr. Remedios D. Guzman. Good afternoon po sa ating lahat. Ayan, tingnan na natin, i-reveal na natin ang sagot sa pangatlo nating tanong at mukhang ang iba ay medyo nahihirapan pero may mga nakita akong nakatamang sagot. Ano kaya ang tamang sagot para sa ating ikatlong tanong? Ang sagot ay lokasyon. Ang lokasyon ay ang isa sa 5 tema ng heograpiya at ito'y mahahati sa 2 kategorya,
ang absolute na lokasyon, at ang relatibong lokasyon. Wow, napaka-nice. I-recognize natin yung mga ilan sa mga online learners na nakatamang sagot. Okay? Of course, nandiyan si James Castro. Wow, ang daming sagot ni James Castro at ang sagot niya is rehiyon. Pero tignan naman natin yung mga iba pang sumagot. Mariela Babon, of course, lokasyon po. Rose A. Romero, she's watching from Barangay Navarro. General Trias Cavite, good afternoon po. At si Jefferson Larit, ang sagot niya is lokasyon. Also, humahabol, Jairus Miguel Bunyi Bernardo, San Matias National High School. Good afternoon po. Ngayon, dumako na tayo sa panghuli nating tanong, Tutor Leo. Ito ang panghuli nating katanungan para sa ating balik-aralin. Isa ulit sa 5 tema ng heograpiya na tumutukoy sa paghahati-hati ng mga lugar batay sa pagkakatulad nito sa katangiang pisikal o kultural. Okay, Kanina, excited daming ako. sumagot nito. Yes. Kanina nga napakaraming sumagot para sa katanungang ito. Tignan natin kung naalala pa nila yung kaninang sinagot nila, Tutor Alex, no? At tingin ko mukhang dumadagsa na naman ng napakaraming sagot coming from our online learners and viewers. Isa-isahin po natin sila. Okay, according kay James Castro, relihiyon po. Okay, according kay PJL Gonzalez, nagpapa-hello daw siya from Gonzalez, from 8 Optimism po. Okay, napakarami po nila. Fortune Flower, Rehiyon. James Castro, Rehiliyon. Okay. Chris Biceda, Rehiyon. Zyrel Etchison Canlas, Rehiyon. Ano ba ang tamang sagot, Tutor Alex? Ayan. Ang tamang sagot ay rehiyon. Ayan. Congratulations sa mga nakatamang sagot. Tandaan natin, pag tinutukoy natin ay ang paghahati-hati ng mga lugar batay sa kanyang katangian, ito'y tumutukoy sa rehiyon. Congratulations sa lahat ng nakatama sa ating panghuling tanong, balik-araling ito. At syempre, congratulations din po sa lahat ng mga online learners na very active simula kanina sa pagpa-participate sa atin pong balik-aral. Okay. I think, Tutor Alex, ready nang makinig sa iyo ang ating mga online learners. Handa na ba tayo para sa ating new lesson? Siyempre, handang-handa na tayo at excited na nga ako para lakbayin at simulan ang ating pagtanaw sa ating bagong paksa para sa hapong ito. Kaya naman, samahan niyo po kami sa oras na ito at lakbayin natin ang Araling Panlipunan 8, ang unang markahan. Tayo ngayon ay nasa 2nd linggo at ang ating tatalakayin ay ang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig, ang unang bahagi. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin, ano ba ang layunin natin sa pagkatuto? Ang ating layunin sa pagkatuto ay napahahalagahan ang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig, lahi, pangkat etnolinguistiko at relihiyon sa daigdig. At upang makamit natin ang layuning ito sa pagkatuto, meron tayong mga tiyak na layunin. Una, na pag-iisa-isa ang bumubuo sa heograpiyang pantao. Pangalawa, nakapagsusuri ng wika, relihiyon, lahi at pangkat etniko ng daigdig. At pangatlo, nakapagpapahalaga sa natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig, lahi, pangkat etnolinguistiko at relihiyon sa daigdig. Siyempre, nire-recognize natin kung kaninong module ang ginagamit natin sa hapong ito. Kami po ay nagpapasalamat sa gumawa ng ating self-learning module na sa panulat ni Ma'am Jeline Fajardo at mga kasama mula sa Region 3. Maraming salamat po, Ma'am Jeline, at sa inyo pong mga kasama. Shout out po sa inyong lahat. Ngayon, lakbayin na natin ang ating tatalakayin sa hapong ito, ang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig. Noong nakaraang linggo, tiningnan natin kung ano ba ang heograpiya at kung paano ba nito naaapektuhan ang ating pagtanaw at ang ating pamumuhay sa pang-araw-araw nating ginagawa. Sinasabi natin noong nakaraang linggo na ang heograpiya ay mula sa dalawang salitang
geo at grafya na nangangahulugang paglalarawan ng daigdig. Natuklasan natin na may dalawang bahagi ang heograpiya at na-discuss na nga natin ang unang bahagi, ang heograpiyang pisikal. Para naman sa linggong ito, tatalakayin natin ang heograpiyang pantao. Sa inyong mga palagay, mga online learners, pag pinag-uusapan ang heograpiyang pantao, ano kaya ang tinatalakay o ano kaya ang tinutukoy nito? Pwede nyo bang i-comment sa ating comment section? I-recognize natin. Ano ba ang tinatalakay pag ang pinag-uusapan ay heograpiyang pantao? Sige, tingnan natin later. Pero ngayon, shout out muna sa ating mga napaka-active na mga online learners. Hello po sa inyong lahat, sina Pierce Christoph Nunag, sina JB Verador, Princess April Sengson, Janela Jacob Domingo, Marida Calderon, sina John Bernard R. Alfonso, at si Clarence mula isa siyang SSG ng San Matias National High School. Hello po sa inyong lahat. Ngayon, ano ba ang heograpiyang pantao? Tingnan natin. Pag tinatalakay o tinutukoy ang salitang heograpiyang pantao, ito din ay pumapatungkol sa tinatawag nating heograpiyang kultural. At syempre, pag heograpiyang kultural, ang pinag-uusapan natin dito ay kultura ng isang lugar. Ngayon, ano ba ang isang kultura? Palalimin natin. Ano ba ang pagkakagamit nito o paano ba ito ginagamit ng mga heograpo? Ang paggamit ng mga heograpo ng iba't ibang pananaw upang maipakita ang kultura ng rehiyon at mga bansang kabilang dito. Ang mga aspektong kultural ay maaaring magbigay liwanag kung bakit kumikilos ang mga tao sa isang lugar tulad ng kanilang ginagawa sa kanilang pamumuhay ang pinag-aaralan dito. Ibig sabihin pala nito, ang heograpiyang kultural ay tumutukoy sa kung paano natin maisasalarawan ang pagkilos, ang pamumuhay, at ang kultura ng mga taong nasa isang spesipikong lugar. Ngayon, pag pinag-usapan natin ang aspektong kultural, ito ay tumutukoy sa wika, lahi, relihiyon, at pangkat etniko. Iisa-isahin natin kung ano-ano ba itong aspektong kultural na ito. Simulan natin sa lahi o yung tinatawag natin sa Ingles na race. Pag sinabi nating lahi, ito ay tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat ng mga tao na nakabatay sa pisikal o biolohikal na katangian ng isang pangkat. Ibig sabihin, kung ano yung physical, yun or doon nababatay kung anong lahi ka nabibilang. Hindi ba sa buong mundo may iba't iba tayong mga lahing tinitingnan? Mayroon tayong mga mapuputi, mayroon tayong mga singkit ang mga mata, mayroong mga kayumanggi, may maliliit, may matatangkad. Iba't iba ang lahi sa daigdig na ito at napakarami natin. Ngayon, palalimin pa natin. Ang pangalawang aspektong pinag-uusapan sa aspektong kultural ay ang pangkat etniko. Ano ba ang pangkat etniko? Ito ay mula sa salitang Griego na ethnos, na ang ibig sabihin ay mamamayan. Ang mga miyembro ng pangkat etniko ay may iisang maliwanag na sariling pagkakakilanlan. Kanina, sa lahi, kung ang pinag-uusapan natin ay ang pisikal na katangian, ito ay tumutukoy sa lahi o sa race. Ngayon naman, pag pinag-uusapan natin ang pangkat etniko, mas nagiging tiyak ang katangian ng isang grupo ng mga tao. Usually, ito ay tumutukoy sa kung ano ang kulturang mayroon sa isang grupo ng mga tao o kung anong wika ang kanilang sinasalita. Sa Pilipinas, napakarami nating mga pangkat etniko. Pwede ba kayong magbigay sa ating comment box? Pwede ba kayong mag-comment kung ano-anong mga pangkat etniko ang inyong natatandaan na inyo nang napag-aralan sa mga nagdaang taon ng Araling Panlipunan? At ito po ay ating babasahin mamaya. Pero ngayon, ulit tayo. Hello po sa napaka-active nating mga online learners.
Napakadami ng ating mga nagko-comment. Hello po, kanila Kerry Corpus Melancolicoan mula sa Santa Maria National High School, Davao Occidental. Napakalayo po ng isa nating online learners na ito. Hello po sa iyo. Si Rowena Alipio mula sa Gutad National High School, SD of Pampanga. Si Princess Mary Taguba Domingo mula sa Kumu Integrated School. Si Olive Catilla from National High School of Jagna sa Bohol, si Chris Daniel from Gutad National High School, Denise De Leon Namukad mula sa Bulacan, si Ashley Trish Ocampo mula sa Balansa San Matias, mula sa 8 Balan San Matias National High School. Hello po sa inyong lahat. Ayan, nag-comment si Chris Daniel Fernando Mendoza at ang sabi niya, ang isa sa mga pangkat etniko dito sa Pilipinas ay ang mga Aita. Tama. Ngayon, palalimin pa natin yung dalawa pang natitirang aspektong kultural. Ang ikatlong aspektong kultural ay ang relihiyon. Ano ba ang relihiyon? Ang relihiyon ay isang organisadong paraan ng pagsamba sa isang bagay na espiritual o kaisipan sa buhay. Madalas, ang mga tao ay idinidikit ang sining sa relihiyon. Pwede ba kayong mag-comment kung ano yung mga relihiyon na alam ninyo? At syempre, babasahin natin yan mamaya. Sumagot kanina si Fortune Flower, recognize ko lang, ang sabi niya, ang isa sa mga pangkat etniko dito sa Pilipinas ay ang mga Badjao. Tama. Ngayon, bukod sa relihiyon, ang isa pa sa aspektong kultural na pinag-uusapan natin ay ang wika. Ano ba ang wika? Ang wika ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinili at isinaayos na sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga tao sa pakikipagtalastasan na nabibilang sa iisang kultura ayon kay Henry Gleason. Sinasabi dito na ang wika ay ang ginagamit natin upang makipagtalastasan sa ating kapwa-tao. Ang wika din ang nagbibigay ng identidad o pagkakakilanlan sa taong kabilang sa isang pangkat. So, ibig sabihin, madali kang matutukoy kung saang pangkat kakabilang kung tutukuyin kung ano ang wikang iyong sinasalita. Bukod pa dito, sinasabi din na ang wika ay ang kaluluwa ng isang kultura. Kaluluwa ng isang kultura sapagkat kaya nabanggit na ang wika ang kaluluwa ng isang kultura sapagkat kung ano daw ang lumalabas sa ating bibig, kung ano ang ating sinasalita, ay sumasalamin o nagiging refleksyon ng ating kultura. Ngayon, i-recognize ko lang ang napaka-active nating mga online learners. Napakadami ng kanilang sagot. I-recognize natin si Marniel, nagsabi siya kanina ng mga pangkat etniko, Badjao, Tiboli, Aita. Tama. At sa mga relihiyon, nag-comment sina Janela Domingo, Islam, Ivan Aquino, Kristyanismo, Janela Domingo, Budismo, at marami pang iba, sina Chris, Saksi ni Jehovah, Katoliko, si Josephine Lumbao, Kristyanismo, Islam, Hudyo, Protestantismo, Zoroastrianismo. Congratulations, tama ang inyong mga sagot. Ngayon, ang wika ang sumasalamin sa ating kultura. Ang wika ang kaluluwa ng isang kultura. Kaya naman, ang mga taong may pagkakaparehong wika ay kadalasang may pareho ring karanasan o kaasalan at paniniwala. Tandaan natin na ang wika ay ang isang matibay na paraan upang makilala ang ating pagkakakilanlan o yung ating identidad. Dito sa Pilipinas, napakarami nating wika na hindi na natin maiisa-isa. Pero dahil maraming wika sa ating Pilipinas o sa ating bansa, ibig sabihin lamang nito, napakahitik natin sa kultura. Napakahitik natin sa mga kasanayan, sa mga bagay na ating maipagmamalaki sa buong daigdig. Ngayon, ilan ba ang wika sa buong mundo?
Sinasabi ng Ethnologue na sa 16th edition nito na mayroong 147 language family sa buong mundo. 147 family. At mayroong 6,500 individual languages sa buong daigdig. Napakarami, 6,000. At dahil dito, ibig sabihin lamang nun na napakaraming kultura, napakaraming pangkat ng tao ang nandito sa ating tinatawag na Afro-Asiatic. Nakikita nyo ba sa inyong mga screen kung anong mga bansa ang mga nagsasalita ng Afro-Asiatic language? Nakikita nyo ba? Pwede nyo bang i-comment sa ating comment section? Saan bang mga bansa sinasalita ang Afro-Asiatic language? Nakikita natin sa ating screen na ito ay ang karamihan nito ay nasa kontinente ng Africa. At ang iba ay nasa tinatawag nating Arabian Peninsula. Ganyan kalawak ang nagsasalita ng Afro-Asiatic. Ang pangalawa ay ang mga Austronesian. Nakikita ba ninyo kung anong mga bansa ang nagsasalita nitong pamilya ng wikang ito? Ang Austronesian? Kung mapapansin ninyo sa ating screen o sa inyong mga screen, karamihan ng mga nagsasalita ng Austronesian family language ay matatagpuan sa Pacific region. Tulad ng Indonesia, Malaysia, at syempre, andyan din ang Philippines. Next ay ang Indo-European language. Ayan, ano-ano bang mga bansa ang nakikita ninyo sa inyong mga screen? Nakikita ba ninyo? Mare-recognize nyo ba kung anong mga bansa ang mga nagsasalita ng Indo-European language? Tama, andyan ang Russia, andyan ang Spain, andyan ang Bulgaria, ang Italy, ang Iceland, ayan, United Kingdom, ayan, very good. At syempre, ang Niger-Congo. Ayan, kung kanina sa kontinente ng Africa, sa bandang itaas na bahagi, ang mga nagsasalita ng pamilyang wika ng pamilyang Niger-Congo ay matatagpuan din sa kontinente ng Africa. Ngunit ito naman ay sa bandang ibaba. Ayan. At panghuli ay ang Sino-Tibetan family language. At kung inyong nakikita sa inyong mga screen, ang mga nagsasalita ng wikang ito ay matatagpuan natin sa rehiyong tinatawag nating Silanganing Asya or East Asia, katulad ng China, ayan, ang Taiwan, ang North Korea, at yung nasa gitnang bahagi nito, ang Bhutan, Nepal, at ayan, ang mga iba't ibang mga bansa na nakapaloob dito. Napakadami ng wika sa buong daigdig. Napakadami ng kultura sa buong daigdig. At hindi matatapos ang taong ito na hindi natin sila mapag-uusapan. Iisa-isahin natin ang mga kulturang ito, titingnan natin ang mga kulturang ito, pagmamasdan at paghahambingin. At syempre, itatangi natin kung ano ba ang mayroon sa atin na pwede nating maipagmalaki sa buong mundo. Ngayon, tingnan nga natin kung tumimo ba sa inyong mga isipan ang inyong mga natutunan sa hapong ito? Pero siguro bago ito, Tutor Leo, nandyan na ba ang ating bisita sa hapong ito? Siyempre, bago tayo dumako sa puntong ito, inire-recognize din natin ang lahat ng ating mga online learners, tulad din na Chris, na nanonood mula sa Gutad National High School, si Francine Marco, nanonood mula sa San Matias National High School, si Dulce Librea, ayan, si Zian Tugade, ayan, si Trixie Tan Endique, si Alaysa Lagman mula sa San Matias National High School, si Clyde Ivan Paginto Figueroa mula sa San Matias National High School, si Berly Rose Candog, ayan, karamihan ng mga nanonood sa atin ngayon ay mula sa San Matias National High School. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, shout out din kanila
Dulce Libreya, si Jaime Arzabal mula sa Francisco Osorio Integrated National High School, si Mark Ivan Sawal mula din sa San Matias National High School. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Yan, mukhang wala pa ang ating bisita sa hapong ito. Siguro simulan muna natin ang ating maiksing pagpapayaman sa ating natutunan sa hapong ito. Yan. Basahing mabuti ang bawat pahayag, tukuyin ang salitang inilalarawan sa bawat bilang at piliin ang sagot mula sa pamimilian. So handa na ba kayo? I-comment nyo lang kung anong sagot anong sagot ninyo sa mga katanungan na ifa-flash natin sa screen. Ayan. Ayan pala. Ayan, sige. Bago natin to simulan, andyan na po ang ating bisita sa hapong ito, isa ding online learner na kagaya ninyo. Sige po, pasok po, Tutor Leo at sa ating online learner na nandito din sa ating session sa hapong ito. Okay, hello po everyone. Direct May, pwede ba nating ipasok ang ating online tutor for this session? Okay. So, tingnan nga natin, no? So, while waiting for our online tutor na ipasok ni Direct May, ulitin ko lamang po ang panuto, basahin mabuti ang bawat pahayag, tukuyin ang salitang inilalarawan sa bawat bilang, piliin ang sagot mula sa pamimilian. And, of course, shout out po sa ating mga online viewers and learners po na until now ay nakatutok pa rin sa atin habang kanina pinapakinggan kita, Tutor Alex, talagang nakikita ko yung numbers ng ating mga online learners. We are increasing po sa dami po ng nanonood. Okay? Sige, waiting po tayo, Direct May. Pero siguro habang hinihintay natin ang papasok na lang ang ating online guest tutor ngayon, puntahan na natin ang number 1 question, Tutor Alex. Okay, tingnan po natin ang nating tanong. Okay, ito ay tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat ng mga tao, pisikal o biyolohikal na katangian ng pangkat. Is it A, kultura, B, wika, C, lahi, D, pangkat etniko? Okay? Ano kaya ang tamang sagot? Okay. Habang naghihintay tayo ng tamang sagot, shout out sa ating mga online learners na nanonood, sina Leonard mula sa San Matias National High School, si Jocelyn Maiquez mula sa Balani Parongking Elementary School, Calasiao, Pangasinan. Hello po sa inyong lahat. Kanina nga, Tutor Leo, may taga Davao tayong nanonood. Grabe ang naaabot ng ating Itulay online tutorial. Pero basahin po natin ang mga online learners natin na nagbibigay na ng mga sagot. Marida Caldero Totaan po. Ang sabi niya, lahi, Janela Jacob Domingo, D. Ma'am Josephine Lumbao, lahi or race. Josephat Ed Batan, C. Janela Jacob Domingo, letter C. Chris Daniel Fernando Mendoza, C. Keisha Cruz, C. Julia Kilab, lahi or letter C, Fortune Flower, D, JB Berador, JB Colosa, C, Eliza Lagman, letter C. Ano ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter C o lahi, sapagkat ang tinutukoy natin dito ay ang pisikal o biological na katangian. Always remember, online learners, pag pinag-uusapan natin ang lahi, ito ay tumutukoy sa physical appearance o yung pagkakakilanlan batay sa physical na kaanyuan o yung biological na katangian. Ngayon, dumako na tayo siguro sa susunod natin na question. Okay. Para sa ikalawang katanungan, Tutor Alex, tignan natin kung masasagutan ito ng ating mga online learners. Ang tanong, ang mga tao ay idinidikit ang sining madalas sa aspetong kultural na ito. So we're looking for aspetong kultural. Ano ang mga choices natin? Okay, A, kultura, B, wika, C, lahi, or D, pangkat etniko. Okay.
So, Ayan, tingnan natin medyo kung may may mga... correction ako dito, Tutor Leo. Medyo nagkamali Sure. ako sa pagta-type, no? Ang sagot dito ay letter B, relihiyon. Di ko siya naisama doon sa choices. Ayan, sorry sa ating mga online learners. Pero tulad ng mga sumagot, ang sining o ang mga aspeto ng sining na idinidikit sa aspektong kultural na ito ay ang relihiyon. Sa relihiyon, madalas idinidikit natin ang sining. Ayan, pasensya na, Tutor Leo. Nakaligtaan kong isama sa choices natin yung relihiyon. Relihiyon ang tamang sagot. Okay, Ayan. so maybe nagkakaroon lang tayo ng mga konting problem. Remember, tayong ang mga teacher kasi, mga online learners is medyo busy po. Pero gaya nga ng sinabi po sa inyo ni Tutor Alex, hindi niya sinasadya ang pagkakamali at definitely tinama naman natin kung ano ang tamang sagot para sa tanong natin kanina. Okay? How about the next question po, Tutor Alex? Ayan. Okay, basahin po natin, no? Afro-Asiatic, Austronesian, Indo-European, at Niger-Congo, Sino-Tibetan. Ano kaya ang mga tinutukoy kong ito, mga online learners? Ito ba ay letter A, kultura, B, wika, C, lahi, o letter D, pangkat etniko. So ano kaya yung mga bagay o mga sinabi ko kanina, saan sila nagpo-fall na category? Pero tignan muna natin ang ating mga online learners, Tutor Alex. So ang dami-dami nilang chat. Sige po, pwede pong pakibasa, Tutor Alex? Ayan, isa-shoutout ko po si Ma'am Josephine Lumbao. Sabi niya po kanina na relihiyon, tinama po ako ni Ma'am Josephine. Tama din po ang kanyang sagot na relihiyon po ang tinutukoy kanina ng pangalawa nating tanong. At sabi ni Ma'am Josephine, tama ang kanyang sagot at nakikinig siyang maigi. Congratulations sa inyo, Ma'am. At syempre sa ating mga online learners, katulad ni na Angelo Baltazar, Batalier, Jasmine Osena, JB Virador, Jasmine Osena, James Calosa, congratulations sa inyong lahat. Ayan, dumadami na yung sumasagot sa ating pangatlong tanong at siguro i-reveal na natin ang tamang sagot. Ang mga binanggit kanina ni Tutor Leo ay tumutukoy sa tama kayo, letter B. Ito ay mga wika o pamilya ng mga wika. Okay. At the moment, Tutor Alex, medyo nagkakaproblema talaga ang ating guest, Cutie. Nakakapanghinayang naman na hindi natin siya makakasama. Pero anyway, marami pa naman pagkakataon kung saan makakakilala tayo or makakamit tayo ng iba't ibang Cutie coming from all over the Philippines. At kung sino man ang ating guest Cutie ngayon, definitely makakasama natin siya sa mga susunod na session. Meron pa ba tayong ibang katanungan, Tutor Alex? Sa ngayon, Tutor Leo, wala na sapagkat kulang na ang ating oras para sa ating session ito. Kaya naman, sa lahat ng mga online learners na nag-participate sa atin sa araw na ito, congratulations at sa inyong participation ay naipamalas ninyo ang napakahusay na katangian nating mga Pilipino, ang pagiging masugid na tagapakinig at laging iniisip ang kanilang mga ginagawa. At syempre, sa ating pagtatapos sa hapong ito, dapat tandaan natin ang ating natutunan sa ating paksang pinagdaanan. Iba-iba man tayo ng ating pinagmulan, kulay ng balat o wikang tinuturan, ang respeto sa kapwa ay dapat laging isinasabuhay. Lagi natin itong pakatatandaan sapagkat ang respeto ay napakahalaga lalo na sa ating panahon sa kasalukuyan. Kaya naman po, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay sa oras na ito, sa ating mga very active na online learners, mga parents, kapwa guro, mga tagapamahala at supporters ng palatuntunang ito.